So dito ay muli kong binalikan yung dating site noon na na-vlog ko na. Yun nga lang ay medyo malabo yung kuha ng camera natin noon compared sa ngayon. Ayan, kung makikita ninyo ay nagde-detect yung kasamahan ng nagmay-ari dyan. Pastor kasi yun at pastor din yung nagde-detect. So, pagpasensyahan nyo guys kung medyo malikot yung kuha ng video natin sa bawat anggulo, okay? So kung makikita niyo dyan ay meron akong tinanggal na bato. Ayan, sa ilalim. Kasi yan yung dating sign na telescopic marker or elongated holes na talagang tagos hanggang sa ilalim. Na kung saan kapag sisilipin mo ay tagos talaga. Ang ginawa ng mga treasure hunter dyan na mga pastor ay nagdala sila ng ganyan na detector. So meron silang sinusundan na dinedetect nila, kaso nga lang ay yung pinaka dulo at yung kumbaga yung ending na na-detect nila ay minerals lang pala. Hindi siya metal na buo, hindi din siya gold na nakalagay sa ammunition box. Kasi yun nga ang paniniwala nila na meron daw gold na nakalagay posible sa ammunition box. Kasi nadedetect talaga daw nila. So nandito ako at upang gabayan din sila para usisain ng maigi. Kasi tama naman yung pag-remap natin dyan at yan nga yung mga nakuhang marka dyan. Yun nga lang ay dahil prepared site yan, dahil yun nga sapagkat pinaghandaan ito dati ng mga GIA or Japanese Imperial Army, lubos na talagang malaking trabaho ito at meron pang dagger type dyan na marker, parang kutsilyo lang, okay? So detect niya yung ilalim ng butas nila at sabi niya ay meron daw treasure na 1 meter na lang yung sa tansya niya. Actually guys, marami na talagang gumamit nito, pero ito ay pang mababaw at hanggang 2 meters lang nga daw itong kayang abutin. At sinabihan ko sila na subukan yung magbaon ng isang bakal na medyo malaki at ibaon nyo sa lalim na 1.5 meters kasi 2 meters lang yung madetect sabi nila sa dinadala ng detector or metal detector. Kaya sabi ko sa kanila 1.5 meter subukan ninyo kasi hindi na daw siya magde-detect kung medyo malayo sa 2 meters deep. So ang pinakamalaking problema sa mga ka-PH natin na baguhan pa lang ay talagang naniniwala sila na ang mga treasures na ibinaon daw ng mga Hapon ay mababaw. Dahil sa paniniwala nila na noon daw ay giyera at wala nang panahon pa o sapat na panahon para magbaon daw ng malalim. Bakit pa daw ibaon ng malalim? Eh giyera naman daw. So according sa aking mentor, dahil medyo matagal din ako sa kanya at siya ay Hapon, at sa bawat examination namin kasi itetest kasi kami parang nag-aaral ka lang tapos mayroong mga tanong doon na kinakailangan mong sagutin after nyo na maturuan sa mga formula o sa mga method na talagang tama at engineering method. So dito ay iba yung paniniwala nila at yung mga haka-haka tulad na lamang ng panaginip daw. Dito daw ay malakas talaga yung kutob nila, ganito ganyan, pero wala naman din silang nahukay. Kaya lumipat na naman sila ng ibang pwesto at nalihis sila at alam kong talagang lihis na yon dahil yung layering transition ng lupa ay hindi na talaga siya tugma
kaysa naman dun sa itinuro ko. Hindi lang kasi itong site na ito, yung hukay na dyan sa ilalim ng bato ang itinuro ko. Meron pang ibang dig site na kung saan ay niremap ko at napatunayan kong tama dahil meron talaga akong nakuha sa kalagitnaan ng pag test dig. Yung mga basag na plato, basag na palayok, at mga bato na triangle, mga post marker, meron pang ang diamond type, meron pang ang dagger method, at I mean dagger sign or dagger hidden trail marker. Para siyang maliit na kutsilyo. Ano kasing makikita mo sa ibabaw ng surface trail marker, halimbawa nakaukit, yun din yung masundan mo sa ilalim kapag tama yung hukay mo, kapag talagang tama yung dig site mo. Ayan yung mga kasamahan niya at doon sila naghuhukay. Yun nga lang ay lihis talaga. Ang gusto ko lang kasi ay matulungan sila at hindi naman tayo nagpapabayad, mga kaibigan. At dahil sa sila ay malapit lang naman sa barangay natin. So ayan yung sign na nakuha dyan. Alam niyo kasi mga kaibigan, pagka engineering layout, engineering na pagkagawa ay matindi yan. Dugo, pawis at buhay ang inilaan ng mga Japanese soldiers dati para magbaon diyan, kasama pa yung mga Pilipino. Hindi lang naman Pilipino talaga, kundi sila talaga yung mga naglibing, yung mga Japanese engineering batalyon. Matapos nilang magbutas ng sobrang lalim, malaking diametro, talagang prepared site ang area. So wala pang nakakuha dito ng quick deposit, at sa tingin ko yung mga quick deposit ay medyo malayo o nasa distansya pa. So ito ay pagka burial site, medyo malaking trabaho. Ito ay big deposit. At katulad na rin sa isang bunker, kasi yung bunker walang mga marka, tanging wala talagang ibang palatandaan ng mga bato. Medyo malayo siya sa mga quick deposit, medyo malayo sa mga shallow deposit tulad dito. Kung ito man ay mga medium deposit, yun nga. So ito nga ay meron silang nakuha sa ilalim na isang clay. At sabi ng isang kaibigan natin dyan ay ito daw ay nature lang daw. Talagang nature naman na meron talagang tinatawag na mga gouge or yung mga clay soil na talagang naandyan niya. Naandyan na talaga sa area sa kung saan nagpubutas sila sa gilid ng letter B. Ang gusto ko kasing mangyari ay sa sentro sila. Kasi nung hinukay ko yan dati ay iba ang layering transition dyan. At yung nahukay nila dyan sa gilid ay tama naman. At sinabi niya na yun daw ay nature lang daw. Pero sa tingin ko, dahil nakita naman natin ang layering transition sa ilalim at palit-palit siya ng kulay, may chocolate, may kulay puti, so kasama yan sa color coding kahit lupa lang yan, at may kulay blue at itim. So dun sana sa sentro sa letter B na yan, okay? Since yung forma ng kaniyang itaas na bahagi sa bato ay naka-pyramid, so down under, para siyang salakot. So under talaga yan. At alam naman natin ang ibig sabihin ng letter V. Ito ay enclosed tunnel. So malamang may tunnel dyan sa ilalim. At delikado talaga yan. At yung paghukay nila dyan ay sobrang talagang malambot ang lupa. At yan kung makikita niyo, delikado talaga yung trabaho nila. Hindi yan ang itinuro ko, pero matigas talaga ang kukutin natin minsan. Kaya hindi natin masisi yung iba dahil sa yun ang kagustuhan nila. Medyo delikado talaga ang ganyan na plastada sa pag-uukay, at umaasa lang sila sa metal detector na yan. So ang payo ko sa kanila, dahil ayaw nilang maniwala sa akin, ay mag-request na lang sila ng
mas makakatulong pa sa kanila na mayroong high-tech na scanner. Kasi gusto nila ng mababaw, mga kaibigan. Okay. So yun lang ang mapayo ko at maraming salamat, at kung bago ka pa lang sa YouTube channel ay paki-subscribe naman. Sasabihin mo, ito sa una. Oo, kusog na. Lahi raw. Upat sila. Naghahanan kamera kayo. Pag sa sunod, upat sila. Makatingkog sila. Kaya ito ano sa kumay gagaw. Kaya balik ka no. Sa katulog ka sa. Kalimut diri mo to diri. Paano siya kipi. Isbel to sila sapa. Sapa. Brown, chocolate. Mo ana ka ba? Yung meron ka na. Igori ka man. Ito pakabot ito nakawa. Ito nakuna kasi ilawom. Upat sila sud lagi. Lahi. Balik ka sa may gagaw. Ito masira. Dapat sa sapa ako no. Madi ana. Pagka dito naman. Hindi naman niya matudloan. Hindi naman siya makatulog. Pero ko nang sa Klaro na magin ang puwenta na. Masago. Klaro na tawag ilaw ko. Klaro na yun. Nadugay na itong tanaw na naabre yun sa mata. Ano sa baginda? Oh. Klaro. Nay sapa diha nga. Ligo ana daghang kay mga ligo diha. May bagi. Ano tawag na bula lang? Bula lang. Nay karang inyo. Mula sa sago. Nay bato na ani ba? Murag simbahan. Murag sa simbahan wala na ba? Simbahan kayo na. Sapa na diha, nila ko kayong lawang dito sa pa, dili nangaligo. Sa unahan na ba kayo? Gusto wala ito sulay raw nang nay Tunga ka kung may murag simbahan ba? sigaws ba? Tunga ka sa lalong. Pagka nako kay bangag lalong. Na parang. Sila. Na. Daw sang giritik. Usod utong kadto.